McDo kami, sa McDo kami. Tignan niyo, mahal ng sweldo ng crew dito sa McDonald's. Di ba? Mahal ng ano nila, nasa 100K. Sa 100K yung crew, in pesos ha. Mahal. Ay, laki ng sweldo eh, no? Ayos din. Tapos, yun o, $10 to $18 per hour ang part-time. Tapos may benefits pa. Di ba? Goods din. 5 days week work. So, $10 to $18 siya. No? Ganyan yung mga ano dito. So, pwede kang service crew, supervisor, assistant, outlet manager, cook, kitchen in charge, sa assistant outlet. Diba? Yan yung ano, yan yung hiring nila dito. No? Diba? Laki din. Laki ng mga pasweldo nila. No? So, yan yung mga goods din. No? So, sa mga yan na naman sa mga IT na gustong mag-work. Yan, ano nyo din yan. Targetin nyo na na mag-work dito sa SG kasi ang ganda. Tapos super safe, 'di ba? Laki pa ng sahod, no? Kita ko nga kanina yung sa crew ng McDo, 2,250 SGD per month. Tapos may mga benefits pang iba. Pero syempre, mahal pa rin din naman ng ano dito, means of living. So tignan nyo din kung magkano talaga kasi. Syempre, nyo pa, bahay nyo pa. Diba, titirahan nyo. Which yun mahal dito, tsaka mamahal din ng pagkain. Ewan ko lang, pero dun sa mga nagagasta namin sa pagkain, magkano na din eh. Di ba? Pero, syempre, pagka IT ka, malaki din sahod pa din dito. Kasi nakikita ko din sa mga offer, ang lalaki din eh. Yung mga job posting. Pero, syempre, hindi na natin gawa nga ng may okay naman tayong trabaho sa Manila. Then, nandun may work din na maayos si Mrs. doon. Tsaka iba pa rin pagka nasa Pilipinas. Iba pa rin pagkasama mo yung pamilya mo, tsaka malapit ka sa mga parents mo, sa family mo. And ano pa ba? At sa mga kaibigan, di ba? Kung trip nyo dito, gusto nyong balakin, apply lang. Alam ko Monster pa din yung karamihan gamit dito eh. Nakikita ko din naman siya sa Jobstreet, pero mas marami akong nare-receive na mga email sa Monster. Yung sa monster.com po na na yun. Pero hindi na Monster yun eh. Parang nabili na siya na bagong pinagtitignan ng job. Kagaya ng Jobstreet, sick na siya ngayon. SEEK, no? So, ano ba mga kung ako wala akong experience dito kung ano ba talaga yung mga kailangan, magkano ba dapat, no? Kung yung base mo para makuha lahat. Then syempre kailangan mo magsisave. So hindi ko alam kung magkano, pero syempre ayun nga, i-check nyo na lang, computein nyo. Kung may mga kaibigan kayo, don't hesitate na magtanong pag may mahiya. Kasi mahirap naman na pupunta kayo dito tapos kulang pa, di ba? Yung makukuha niyang sahod. Pero ang laki ng dito. Ang laki ng pasahod nila dito, for sure. Pero kahit yung mga nakikita ko din naman, malaki. Hindi ko lang talaga alam kung magkano ba talaga yung sapat na. What I mean sapat na, yung bayad lahat ng mga bahay mo, pagkain mo, di ba? Dito, transpo mo. Tapos, syempre, next mo dyan, magkano yung masasave? Di ba? Yun yung mga titignan mo pagka lilipat ka ng mga ibang bansa. Trabaho. Ako, una-una, syempre, wala din namang ganong mga magandang offer. Di naman nabiyayaan ng magandang offer dito sa ibang bansa. So, tsaka hindi rin ako ganong nag-apply. Pero kung yun nga, kung may magaganin yung offer kayo, try nyo. Laking tulong din o malaking bagay din pag dito kayo nakakuha ng work sa ibang bansa like here sa Singapore, no? Kung siguro pag ako nabigyan siguro ng chance dito, may offer. Siyempre, pag-iisipan ko matindi kasi nga sabi ko, okay naman yung work sa Manila.
okay din yung work ni Mrs. sa Manila. Tsaka dun na din lumalaki yung mga anak ko. Then, siyempre, ang habol mo sa ibang bansa din, yung dito ka makapag-residency. Kasi, yung mga libre dito, like, pag-aaral ng mga bata, healthcare, di ba? Siyempre, dun sa Pilipinas, may PhilHealth ka naman binabayaran. Meron pang yung mga masaswerteng mga work na masaswerte na nakakuha ng yung may HMO, di ba? Ganda talaga dito. Yung may HMO. So, pero kahit na gano'n, may HMO ka na o health card, may PhilHealth ka na, may babayaran ka pa din. Unlike sa mga ganitong bansa, syempre sasagutin nila. Ay, ang mahal magkasakit, lalo na sa Pilipinas. So, yun yung mga magandang benefits dito. Pero kung titignan mo pa din kung magkano yung mga bahay, magkano yung gagastusin mo sa lahat-lahat, paano ka naman kukuha ng bahay dito? Siguro laki na din ng sahod sa'yo. Yun yung mga mahirap dito. Paano magkabahay? Siyempre dapat malaki na rin yung sahod mo. Siyempre mahirap naman kung dito kayo titira tapos mangungupahan lang din. Kaya hindi naman din lahat baga kung ikaw sunerte nagkatrabaho, paano naman yung family mo? Diba yung misis mo lang naman mag-i-stay lang doon. Mahirap yung ganun. Diba? So dapat pareho kayong makakuha pa rin ng work dito. So yun yung mga tip lang ba yan sa mga kwentuhan natin. So tapos na ako, papanik na din ako. Doon na yung hotel na nakuha namin dito. Ayan, so yun nga. Tignan mo, di ba? Kahit sa Manila tayo nag-work, na nakakaya din naman natin mag-travel ng ganito. Which is, di ba? Malaking thankful tayo kay God. Yan. Malaking pasasalamat kay God for these blessings. No? So, ayun lang. So, mamaya ulit. Bye-bye.